Hindi ka na nahiya. Wala ka ng konsensya, Mariel. Ikaw ang salot sa pamilya, sabi ni Maricel. Bawat salita, parang yelo na binato sa muka. Ang boses niyang matinis, parang kontrabida sa TV, naging ringtone ng kawalang hiyaan. Nako, parang binunutan ng tinik si Maricel dahil lang sa wakas ay makikita na niya ang pagbagsak ko. Nakanganga si Mariel, parang huminto ang lahat, pati ang hangin. Ang puso niya, parang isang banga na nahulog sa bato, basag na basag. Napatungo si Mariel, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkapahiya. Tama si Maricel, salot nga ba talaga ako? Sila mama, sila tatay, nagtiis na sa hirap, tapos ngayon dagdagpasan pa ang utang ko. Ang utang na yun, ang utang mula sa ospital, ang resulta ng pagkawala ng anak niya. Parang kadena, hila ng hila, pabigat ng pabigat sa bawat hininga, pambihira. Huwag mo akong idaan sa drama mo, Mariel, sabi ni Maricel at itinapon niya sa mukha ko ang maliit na sobre. Bukas, gusto ko nang makita yan o sasabihin ko sa lahat kung anong klaseng salot ka talaga, pati ang tungkol sa anak mong. Tama na! Biglang sigaw ni Mariel. Niyuyugyug ang buong katawan ni Mariel. Hindi dahil sa takot sa utang, kundi dahil sa pangalan ng anak niya. Hindi na kailangan pang banggitin ni Maricel ang pangalan ni Junior. Bawal galawin ang sugat na hindi pa naghihilom. Mabilis na kinuha ni Mariel ang sobre. Naka-engrave doon ang address, Villa Verde Mansion, Molo, Iloilo. Ito ang huling pinto ng pag-asa, ang trabaho bilang yaya ni Santino, ang apo ng mayamang donya ni Risa. Kailangan niya ang trabahong ito. Kung hindi, patay. Hindi lang siya, pati ang pamilya niya. Ilang oras ang lumipas. At nasa gate na si Mariel. Grabe, ang laki ng Villa Verde Mansion. Parang simbahan pero parang kulungan. Ang dilim. Walang kulay. Ang mga pader, parang may kwento ng kalungkutan na nakatago. Bumukas ang malaking gate. Naglakad si Mariel sa loob, bitbit ang bag niya na puno lang ng damit at pangako sa sarili na magtiis. Sa sala naghihintay si Doña Nerissa, nakabaro. At saya siya pero ang tingin niya parang may lason. Sabi niya, alam mo naman siguro Mariel na hindi ko gusto ang mga katulad mo dito. Pero dahil may utang ka sa buhay, bibigyan kita ng chance. Pero may batas dito, bata. Bawal tanungin, bawal magduda, at lalong bawal maging emosyonal. Naintindihan ko po, bulong ni Mariel. Ang boses niya parang dahon na tinangay ng hangin. Pumunta si Mariel sa kwarto ni Santino. Isang malaking kwarto, may bintana na nakasarado, kaya parang laging gabi. Doon nakaupo si Santino. Isang batang napakaganda, ngunit ang mga mata niya ay parang dalawang bato. Walang buhay, walang kulay. Santino, sabi ni Mariel. Ang boses niya biglang lumambot. Parang bumalik ang instinct ng isang ina. Hindi kumibo si Santino. Ang empathy anchor ni Mariel ay bumagsak. Parang nakita niya ang anak niya sa katawan ni Santino. Ang sakit sa puso ni Mariel biglang nag-iba ng direksyon. Hindi na tungkol sa utang niya, ngayon tungkol na sa bata. Biglang pumasok si Lorenzo Villaverde, ang tatay ni Santino. Ang mukha niya parang ginawa sa yelo. Sobrang guwapo pero walang emosyon. Siya si Santino, bingi at bulag. Huwag kang gagawa ng problema, Mariel. Hahanap ako ng rason para tanggalin ka sa trabaho mo at maniwala ka, gagawin ko. Malamig niyang sabi. Naku po. Naisip ni Mariel, grabe ang pagsubok na ito. Lumabas si Lorenzo at biglang may narinig si Mariel mula sa labas ng pinto. Ang boses ni Doña Nerissa na nagsasabi, siguraduhin mong hindi niya makikita ang bata. Huwag mo siyang hayaang maging curious. Pero huli na, nakita na ni Mariel. Umupo si Mariel sa tabi ni Santino. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Malamig! Inilapit niya ang kamay niya sa kamay ng bata. At biglang, parang may kuryente, hindi na malamig. Tinitigan ni Mariel ang mata ni Santino. Hindi ba talaga siya nakakakita? Kinuha ni Mariel ang isang pocket flashlight mula sa bulsa niya, pang-emergency. Dahan-dahan itinutok niya ang liwanag sa mata ni Santino. Walang reaksyon. Pero hindi sumuko si Mariel. Hinawakan niya ulit ang kamay ng bata. Nagbago ang tingin niya. Hindi nakakakita ang mata, pero nakikinig ang katawan. Santino, mahina niyang sabi. Pagkatapos bigla siyang nagbago ng boses. Sumipol siya ng isang sikat na kanta ng mga bata, Lullaby. Biglang gumalaw ang daliri ni Santino. Dalawang beses. Tingnan mo ako. Kinabahan si Mariel. Hindi. Kailangan niya ng mas matinding ebidensya. Inulit niya ang sipol. Pagkatapos marahan niyang hinaplos ang likod ng kamay ni Santino gamit ang hintuturo. Biglang napatingin si Santino. Hindi gumalaw ang mata pero ang ulo niya lumapit sa direksyon ng liwanag. Nako! Sigurado si Mariel. Ang bata ay hindi bulag.
Biglang, ang kamay ni Santino, mahina si Mariel na kinurot. Isang maliit na signal ng paghingi ng tulong. Napatingin si Mariel sa mata ng bata. Alam niya, may lihim si Santino. Hinding-hindi kita iiwan, Santino. Pangako, mahina niyang bulong. Pagkatapos ng munting signal ni Santino, alam ni Mariel na hindi na ito basta trabaho lang para bayaran ang utang. Hindi, isa na itong misyon. Misyon na ibinigay sa kanya ng tadhana, kapalit ng anak na nawala sa kanya. Kinaumagahan, sinimulan ni Mariel ang secret investigation niya, parang spy sa sarili niyang mundo. Sinunod niya ang utos ni Doña Nerissa. Bawal magtanong, pero hindi bawal manmanan ang bawat detalye. Nako, napansin ni Mariel na si Santino, kahit bulag daw, ay parang may sixth sense. Kapag nag-iingay ang matandang tagalinis sa hallway, nag-iiba ang tindig niya. Kapag nag-uusap sina Doña Nerissa at Herminia sa malayo, parang nakikinig siya. Sinubukan ni Mariel. Sa oras ng kwentuhan, kinuha ni Mariel ang isang aklat. Hindi niya binasa. Nagkunwari lang siya. Tapos, dahan-dahan, pinadahan-dahan, binasa niya ang isang linya sa aklat. Ang kaligayahan, anak ko, ay hindi hinahanap. Ginagawa. Biglang, 3 beses mahinang kinalabit ni Santino ang laylayan ng damit ni Mariel. 3 knocks. Oh, may gusto siyang iparating. Nagpatuloy si Mariel pero pinalitan niya ang kwento. Pero ang kalungkutan, anak ko, ay nag-iisa. Hindi maaalis. Walang kibo si Santino. Ang utak ni Mariel di biglang nag-ilaw. Sus Mario Sep, hindi lang siya nakakakita. Alam niya ang pinagkaiba ng totoo at hindi. Ang mga mata niya ay bulag, pero ang soul niya ay buhay na buhay. Sa gabi, dumating ang temido na ritual ng patak. Pumasok si Doña Nerissa. Ang muka ay parang bato. Kasama niya si Herminia. Lumabas ka, Mariel. Bawal makialam sa medisina ni Santino, sabi ng matanda. Ang boses niya, may autoridad na hindi pwedeng kalabanin. Nagpunta si Mariel sa may pinto, pero hindi niya isinara. Nagkunwari siyang naglilinis ng doorknob. Nakita niya, kinuha ni Doña Nerissa ang dropper at ang bote ng gamot. Wala siyang nakitang label, pero iba ang kulay ng likido. Parang dilaw, parang may halong langis. Mami, bakit? Narinig ni Mariel ang boses ni Santino. Shh! Para ito sa iyong kaligtasan, apo. Para hindi ka na maistorbo ng mundo. Maganda ang madilim, tahimik, malambing, pero nakakapangilabot na, sabi ni Doña Nerissa. Naku, para kay Mariel, ang salitang kaligtasan ay parang sumpa. Ito ang dahilan kung bakit nawala ang anak niya. Pagkatapos ng ritual, nagmadaling umalis si Doña Nerissa. Nakita ni Mariel na may maliit na piraso ng tissue na naiwan sa basurahan. May kaunting mantsa ng kulay dilaw. Mabilis niya itong kinuha at isinilid sa bulsa. Evidence. Sa kalagitnaan ng hapon, habang nag-iisa si Mariel at Santino sa may bintana, sinimulan niya ang golden moment. Mariel started singing a very old, very simple Tagalog lullaby. Tingnan mo ang bituin. Anak ko, kanta ng pag-asa, kanta ng nanay. Hindi nag-react si Santino, pero dahan-dahan inilapit niya ang ulo niya sa tiyan ni Mariel, isang simpleng kilos. Pero para kay Mariel, parang niyakap niya ang buong langit. Parang sinabi ni Santino, naiintindihan ko, mama. Maya-maya, biglang dumating si Lorenzo. Hawak niya ang phone. Nag-uusap siya tungkol sa meeting at stocks. Pero bigla siyang tumigil. Nakita niya si Mariel at Santino, ang nanay at ang anak. Parang may liwanag sa paligid nila. Nakita niya ang ngiti ni Mariel, isang ngiti na hindi niya nakita kahit kailan sa mukha ng mga babae sa kanyang buhay. Anong ginagawa mo dyan? Medyo nagulat ang boses ni Lorenzo. Sus Mario Sep, hindi niya alam kung bakit, pero parang nahihiya siya. Wala po, sir. Kinakantahan ko lang po si Santino, sagot ni Mariel, nagmamano. Bulag siya, Mariel. Walang kwenta ang kantang yan. Malamig na sabi ni Lorenzo, pero ang totoo, nakarinig siya. Ang kanta parang galing sa past. Ang mata lang po ang bulag, sir, sabi ni Mariel, at bigla siyang naglakas loob na tumingin sa mata ni Lorenzo. Pero ang kaluluwa, nakakarinig. Lorenzo was taken aback. Ang lalim ng tingin ni Mariel, may liwanag doon. Huwag kang mag-imbento, Mariel. Basta sundin mo lang ang utos ni Mama. Pilit niyang pinatigas ang boses niya. Dangling mystery, Lorenzo turned away. Pero ang totoo, ni-search niya sa Google ang lyrics ng kantang kinanta ni Mariel. Pero sa pinto, may isang boses na lalong tuminis, si Maricel. Oh, hi Tita Mariel. Sayang naman, parang hindi ka na bagay sa Villaverde. Alam mo ba, nag-usap kami ni Tito Lorenzo at gusto naming i-promote ka. Baka pwede ka na lang maghugas ng kotse, mas bagay sa iyo. Ngumiti siya ng evil smile. Ingat ka, Mariel. Baka mawalan ka ng trabaho, sabi ni Doña Nerissa. Failure daw, yung mga katulad mo. Ang echo ng salitang failure, kabiguan, ay mas masakit pa sa suntok. Sige, Maricel. Wala akong time sa'yo. Mahina pero matatag na sabi ni Mariel. Cliffhanger. Habang umaalis si Maricel, narinig ni Mariel ang bulong niya sa sarili. Sayang, ang ganda pa naman ng singsing na nakita ko sa bulsa ni Lorenzo. Baka engagement ring na yun para sa akin.
people. Kinabukasan parang may halo na ng laso ng hangin sa Villa Verde Mansion. Hindi na lang si Doña Nerissa ang problema. Ngayon may kontrabida number 2 na si Maricel. Masakit magsalita. Mas plastic pa sa plastic wrap. Pumunta si Maricel sa kusina at nakita niya si Mariel na nag-aayos ng tanghalian ni Santino. Hindi ito makatiis. Naku Mariel, ganyan lang ba talaga ang level mo? Yaya, sabi ni Maricel, at inilapag niya sa mesa ang isang plastic bag. Oh, sige, suotin mo ito. Mga luma kong damit, designer yan. Sayang naman kung itatapon ko. Alam mo naman Mariel, ikaw, kahit designer ang isuot mo, mukhang mukha pa rin galing sa hirap. Masakit, parang pinisil ang puso ni Mariel. Pero hindi siya gumalaw, hindi siya sumagot. Action, not words. Pinagpatuloy niya ang paghiwa ng prutas para kay Santino. Ay, oo nga pala, sabi ni Maricel at naglabas siya ng 1,000 pesos. Itinapon niya ito sa sahig. Kapehin mo yan, Mariel. Parang tip ko na sa'yo. Galing sa future asawa ni Tito Lorenzo. Doon, umakyat ang dugo sa ulo ni Mariel, hindi dahil sa tip, kundi dahil sa paggamit sa pangalan ni Lorenzo. Hindi ko po kailangan ang pera ninyo, Ma'am Maricel, sabi ni Mariel at ang boses niya malamig pero matatag. Pwede ninyong itago yan. Mas kailangan ninyo yan dahil baka isang araw hindi na kayo kailangan dito. Nagsikip ang muka ni Maricel. Talaga? Tingnan natin Mariel, baka ikaw ang mawala ng lahat. Bawal. Hindi na pwedeng makipag-away si Mariel. Naku, baka mawala ang trabaho niya at hindi niya kayang mangyari yon. Pag-alis ni Maricel, sinimulan ni Mariel ang paghahanap. Kailangan niya ang pangalan na ang gamot, ang Lucena Forte. Nagsimula siya sa banyo ni Santino. Wala. Sa kabinet ng matandang Herminia, wala. Sa huli, sa ilalim ng isang basura sa opisina ni Doña Nerissa, nakita niya ang isang maliit na papel. Parang receipt, may nakasulat na Lucena Forte. Pero habang binabasa ni Mariel ang papel, bigla siyang nakarinig ng boses mula sa likuran. Kailangan mo bang malaman ang tungkol sa gamot na yan, Hija? Boses ni Herminia, hindi galit, pero punong-puno ng kaba at takot. Herminia, ano po ba talaga ang Lucena Forte? Bulong ni Mariel. Huwag kang magtanong, Mariel. Baka mapahamak ka. Ang gusto ni Doña Nerissa, tahimik si Santino. Ang Lucena Forte, matagal na yang gamot. Ginagamit yan noon para hindi na niya naituloy. Para saan? Sigaw ni Mariel, pero mahina lang. Basta, huwag mo nang alamin. Walang magagawa ang paghahanap mo. Mas malaki ang kapangyarihan ni Doña Nerissa kaysa sa ating dalawa. Mag-ingat ka. Umalis si Herminia nang hihilakbot ang muka. Hindi na nagtanong si Mariel. Pumunta siya kay Lorenzo sa opisina niya. Show, don't tell. Hindi siya magsasabi ng direkta. Sir Lorenzo, baka po mas masama po ang gamot na binibigay kay Santino kaysa sa sakit niya. Baka po may ibang paraan para makita niya ang liwanag. Sabi ni Mariel, ang mata niya parang may luha. Tumingin si Lorenzo sa kanya pero ang isip niya nasa utang na loob kay mama. Wala kang alam sa medisina, Mariel. Hindi ka doktor. At ang mama ko, nagtiwala ako sa kanya sa lahat ng bagay, sabi ni Lorenzo. Malamig, walang pagdududa. Ang trabaho mo, mag-alaga, hindi mag-imbestiga. Huwag mo akong dagdagan ng problema. Nako, parang binuhusan ng malamig na tubig si Mariel. Parang binasag niya ang sarili niyang baso ng pag-asa. Dahil sa pagiging bastos ni Mariel, sa tingin ni Lorenzo, lumabas si Lorenzo sa opisina. Golden moment. Nakita ni Mariel na nasa mesa ni Lorenzo ang isang frame ng larawan. Siya, si Santino, at si Doña Nerissa, mukhang masaya at perpekto. Hindi totoo. Parang isang lie na kailangang i-maintain ni Lorenzo para sa mundo. Nakita ni Mariel ang bigat ng obligasyon sa likod ng ngiti ni Lorenzo. Dangling mystery. Nagring ang telepono ni Lorenzo. Isang private number. Sinagot niya ito at narinig ni Mariel ang isang bulong. Oh, iimbestigahan ko pero walang dapat makaalam. Ibig sabihin, nagdududa si Lorenzo pero tinatanggi niya. Cliffhanger. Pagbalik ni Lorenzo sa sala, kasama niya si Doña Nerissa. Mariel, matigas na sabi ni Doña Nerissa, dahil sa pagiging emosyonal at palahingi mo at dahil hindi ka sumusunod sa mga batas namin, ikaw ay may parusa. Ang sweldo mo sa buwang ito, kalahati lang, pambayad sa abala na ginawa mo sa amin. Ito ang katumbas ng pagkakamali mo. Ang utang na kailangan bayaran ni Mariel biglang naging doble. Ang pagputol sa sweldo ni Mariel ay parang hamon para sa kanya. Hindi na lang siya, Yaya. Isa na siyang martir sa mata ng mga tagapakinig. Kailangan niyang magtagumpay. Sa gitna ng gabi, hindi makatulog si Lorenzo. Ang mga salita ni Mariel ay parang baluktot na salamin sa utak niya. Ang mata lang po ang bulag, sir. Pero ang kaluluwa, nakakarinig. Nako, hindi niya maalis sa isip niya
Ang golden moment niya, parang nakikita niya ang sarili niya na nagiging bulag din sa katotohanan. Sinimulan ni Lorenzo ang pasimpleng pag-iimbestiga. Lihim siyang nag-check ng mga financial records ng Villaverde. Nakita niya ang regular na pagbili ng Lucena Forte sa isang lumang botika at ang malaking withdrawal sa account ni Santino. Sus Mariusep, bakit? Walang magawa si Santino sa pera niya. Nag-google ulit si Lorenzo. Nag-type siya, Lucena Forte side effects. Ang lumabas, temporary paralysis ng optic nerve. Parang may bomba na sumabog sa dibdib ni Lorenzo. Hindi bulag si Santino, pinabubulag lang. Samantala, sa kwarto ni Santino, naglalaro sila ni Mariel ng pabitin. Hindi laro ng bata. Ito ang secret communication nila. Hawak ni Mariel ang isang miniature plastic key na galing sa laruan. Itinago niya ito sa kamay niya. Santino, sabi ni Mariel, kung gusto mong makita mo ang liwanag ulit, kurutin mo ang palad ko 2 beses. Kurot, 2 beses. Aha! Kung may alam kang sikreto ni Lola, hawakan mo ang dulo ng buhok ko 3 beses. Hinawakan ni Santino ang dulo ng buhok ni Mariel 3 beses. Nako, hindi lang ang gamot ang sikreto, may iba pa. Naglakas loob si Mariel na magtanong ng pinakamahirap na tanong. Santino, kurutin mo ang braso ko kung si Papa mo. Hindi siya masamang tao kung naguguluhan lang siya. Kurot! Isang malakas na kurot! Nag-apoy ang puso ni Mariel. Tama siya, may pag-asa pa si Lorenzo. Sa gabi, nag-iisip si Mariel kung paano niya babaguhin ang sitwasyon. Ang golden moment niya, naramdaman ni Mariel ang init ng katawan ni Santino sa tabi niya. Ang init na ito, parang sugat na naghihilom. Hindi pa sila nanay at anak, pero sila na ang magkasangga sa labanan. Biglang, nagring ang phone ni Mariel. Si Lorenzo. Mariel, gusto kitang makausap. Bukas, mag-ingat ka. Huwag kang magtiwala sa kahit sino. Mahina niyang sabi. Ang boses niya, parang may nagmamadali. Bakit po? May nakita po baka kayo? Tanong ni Mariel. May nakita ako, sabi ni Lorenzo. Pero, kailangan ko ng patunay. Huwag kang magtanong. Basta magkita tayo. Doon sa lumang simbahan sa bayan. 2:00. Dangling mystery. Nagmamadali si Lorenzo. Bakit? Dahil may narinig siyang sirena ng pulis sa malayo at bigla siyang nataranta. Ano ang koneksyon? Dahil sa meeting na iyon, may plano si Mariel. Kung hindi niya ipapakita ang katotohanan sa mata ni Lorenzo, hindi siya maniniwala. Cliffhanger, the preemptive strike. Kinabukasan, araw ng pagpatak ng gamot. Pumasok si Doña Nerissa, dala ang bote. Kilos wa Mariel. Kilos. Habang nakatalikod si Doña Nerissa, nagkunwari si Mariel na natalisod. Mabilis siyang gumawa ng distraction. Noong nakabukas ang bote ng gamot at nakapatak na sa dropper, pinalitan ni Mariel ang gamot sa dropper ng simpleng tubig. Nakita niya ang refill ng tubig sa mesa ni Doña Nerissa. Isang segundong kaba, parang hinto ang pagtibok ng puso niya. Ngumiti si Doña Nerissa. Sige, Santino. Para ito sa'yo, apo. Patak. Isang patak ng tubig ang pumatak sa mata ni Santino. Lumabas si Mariel. Ang alam niya, sa hapon kapag nagkita sila ni Lorenzo, kailangan niyang gawin ang desperadong hakbang para patunayan na may liwanag si Santino. Hapon na. Parang gabi. Nagtipon ang lahat sa malaking hapagkainan ng Villaverde Mansion. Andoon si Doña Nerissa, si Maricel at ilang kaibigan ng pamilya. Isang show ng kasinungalingan, punong-puno ng mga plating at crystal glasses. Nako, tense na tense si Mariel. Pawis na pawis ang kamay niya. Ang alam niya, sa huling patak kaninang umaga, tubig ang nasa mata ni Santino. Wala ng Lucena Forte. Ito na ang chance. Nakatitig si Mariel kay Santino. Tahimik lang ang bata, parang bulaklak na nagaantay na bumukas. Lorenzo, mahal hidya Maricel and I decided to announce something. Malambing, pero peke na sabi ni Doña Nerissa. Hindi pa po ngayon, Mama. Malamig na sagot ni Lorenzo. Ang mata niya parang may sunog. Nakita ni Mariel na nakatitig siya sa crystal water glass sa mesa. Eto na, kilos Mariel. Nagkunwari si Mariel na nagsiserve ng tubig. Dahan-dahan kinuha niya ang crystal glass ni Lorenzo. Ang salamin na iyon, sobrang kinang. Dahan-dahan itinaas ni Mariel ang baso, parang naglalaro lang. Pero ang totoo, inilapit niya ito sa bintana at ang sikat ng haring araw nag-reflect sa baso. Ang liwanag tumama sa mata ni Santino. Hindi siya tumingin, pero biglang itinaas ni Santino ang kamay niya at tinakpan ang mga mata niya. Walang ingay, walang sigaw, isang natural na reaksyon ng tao. Santino, anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Doña Nerissa. Natigilan ang lahat. Napatayo si Lorenzo. Ang mukha niya parang sinuntok. Nag-iiba ang kulay. Ang epekto ng Lucena Forte ay nawala na. Hindi siya bulag, Mama! Bulong ni Lorenzo. Hindi galit, kundi nasasaktan. Naku, Mama! Pero bago pa makasagot si Doña Nerissa, si Maricel ang umaksyon. Ang kontrabida! Sandali, Tita Nerissa! Tingnan ninyo to! Sabi ni Maricel at tumakbo siya sa kwarto ni Mariel. Pagbalik ni Maricel, hawak niya ang isang maliit na kahon, jewelry box na kulay velvet na hindi naman talaga sa kanya. Itinapon niya ito sa sahig, nagkalat ang mga peking alahas.
Nakita ko to sa ilalim ng unang ni Mariel. Ninakaw niya yan. Hindi lang siya salot, magnanakaw pa. Failure siya at gusto niyang sirain ang pamilya natin. Gusto niyang maging mayaman. Sigaw ni Maricel. Injustice engine on full blast. Ang mga luha ni Mariel biglang tumulo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkapahiya. Sus Mariosep, masyado na. Hindi totoo yan. Hindi ako magnanakaw. Ang boses ni Mariel humina. Tama na! Sigaw ni Doña Nerissa, galit na galit. Hindi dahil sa Santino, kundi dahil nasira ang image niya. Mariel, lumabas ka. Ngayon na, huwag mo nang babalik-balikan ang bahay na to. Tumingin si Mariel kay Lorenzo, the empathy anchor. Nag-aantay siya ng tulong. Pero si Lorenzo, nanigas lang. Hawak siya ng utang na loob kay Mama. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Umalis ka na, Mariel. Gagawa ako ng paraan. Malamig na sabi ni Lorenzo. Pero huli na, niyakap ni Mariel si Santino. Magpakatatag ka, anak! Bulong niya. Habang naglalakad palabas si Mariel, ang mata niya ay nakatitig sa mata ni Lorenzo. Walang salita. Walang sound. Golden moment. Naramdaman ni Mariel ang bigat ng pagtingin niya at sa sandaling iyon, dahan-dahang tumango si Lorenzo. Isang secret nod. Parang sinabi niya, alam ko, Mariel, hindi ikaw ang may kasalanan. Huwag kang mag-alala. Mag-iimbestiga ako. Iyon na lang ang nagbigay lakas kay Mariel. Dangling mister. Habang palabas si Mariel, may biglang nag-text sa phone niya. Isang private number, isang pangungusap lang. Ingat ka, may alam ako sa nanay niya. Mag-usap tayo. Cliffhanger, lumabas si Mariel sa gate ng Villaverde. Nakita niya ang isang jeepney na may nakasulat ng mabuhay ang masa. Pero sa likuran ng jeepney, naghihintay ang dalawang lalaki na may matitigas na muka. Mga kolektor ng utang. Mariel de Castro, saan na ang bayad mo? Lumabas si Mariel sa gate ng Villaverde. Parang isang puno na pinuputol ang ugat. Ang init ng araw, parang apoy sa balat niya. Hindi siya nakakain, hindi siya nakatulog. Ang kaba niya parang makina na umaandar ng umaandar. Dahil sa mga kolektor na humabol sa kanya, tumakas siya. Pumunta siya sa cheap apartment ng isang kaibigan niya. Masadrama. Ang apartment sobrang init. Ang pader may basa, may butas. Ang pagkain, instant noodles lang. Hayaan mo na yan, Mariel. Hindi ka makakahanap ng trabaho. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ganyan ang buhay mo, sabi ng insecure na kaibigan niya. Pero hindi na lang tumitingin si Mariel sa mga problema niya. Tinitingnan niya ang misyon niya, di si Santino. Ang empathy anchor ni Mariel, kumuha siya ng isang lumang t-shirt ni Junior. Niyakap niya ito. Parang hinahanap niya ang lakas ng isang ina. Samantala, sa Villaverde Mansion, si Lorenzo ay parang zombie. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Hindi ko siya pinaniwalaan. Hindi ako tumulong. Hayaang mawala siya, bulong ni Lorenzo sa sarili. Pero ang puso niya sumisigaw ng kabaligtaran. Bakit? Kailangan niyang mag-imbestiga. Sus Mariosep. Kung hindi niya iyan gagawin, hindi siya magiging tunay na ama ni Santino. Tinawagan ni Lorenzo ang private number na nag-text kay Mariel. Ang dangling mystery na iyon. Sino ka? Sabi ni Lorenzo. Ako si Dr. Raul. Ako ang dating doktor ni Santino. Pinilit akong umalis ni Doña Nerissa at binalaan niya akong huwag magsalita. Natatakot ako, Sir Lorenzo. Pero ang Lucena Forte, delikado. At ang bata, hindi siya bulag, sabi ni Dr. Raul. Boom! Ang ebidensya, kumpleto na! Tulungan mo ako, Raul. Magkita tayo sa lumang kapehan sa Plaza, sabi ni Lorenzo. Samantala si Mariel nakatanggap ng isang text message mula sa private number, si Lorenzo, pero nagkunwari lang siyang si Raul. Private number. Tungkol sa utang mo, huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng pera sa iyo. Kunin mo sa luma kong bahay. Pero huwag kang magpakita. Mag-iwan ako ng sobre sa pintuan. Hindi alam ni Mariel kung sino yon. Baka patibong ni Doña Nerissa. Golden moment. Naglakad si Mariel papunta sa lumang bahay. Nakita niya ang isang brown envelope na nakapatong sa may goma ng gulong ng kotse. Kinuha niya ito. Sa loob, pera. Sapat para bayaran ang interes ng utang niya at isang picture ni Santino na nakangiti. Sa likod ng picture may nakasulat, "Huwag kang matakot, Mariel. Para kay Santino ito." Walang lagda. Kilig, kahit hindi niya nakita, alam ni Mariel, si Lorenzo ang nagpadala. Ang pag-ibig niya ay nag-uumpisa na, lihim, parang ulan sa tuyong lupa. Dahil sa pera, huminga si Mariel. Parang nabawasan ng 1 tonelada ang bigat ng balikat niya. Pero bago pa siya makalayo, may nakita siyang babae sa malayo, nakasuot ng dark glasses at nakatingin sa kanya. Nako, sino yon? Bulong ni Mariel. Cliffhanger. Pagdating ni Mariel sa apartment, may nakita siyang envelope sa kama niya. Iba ang sulat, mas formal. Envelope. Alam ko ang ginawa mo, Mariel. Huwag mong isipin na ligtas ka na. May alam ako sa iyo. At hindi ka makakalabas sa utang na yan. Pumunta ka sa plaza, bukas, at maghintay sa aking tawag. Hindi na lang utang ng problema. Ngayon, may stalker na si Mariel.
Baka si Maricel o si Doña Nerissa, 2:00 ng hapon. Plaza ng Iloilo. Ang init parang apoy na humahabol kay Mariel. Ang puso niya parang tambol sa kaba. Hindi siya sigurado kung ang secret meeting ba ay mula kay Lorenzo o isang trap mula kay Doña Nerissa. Teka, hindi siya nag-iisa. Nakita niya si Lorenzo na nakaupo sa isang lumang bench. Nagbabasa ng dyaryo. Ang tingin niya parang robot, walang emosyon. Nilapitan ni Mariel. Sir Lorenzo, bulong niya. Hindi siya tiningnan ni Lorenzo. Ang mata niya nakatitig lang sa dyaryo, pero ang boses niya mababa at nagmamadali. Huwag mo akong tingnan, Mariel. May nanonood sa'yo. Umupo ka lang. Magkunwari kang galit sa akin. Naku, ginawa ni Mariel ang pinakawalang kwentang drama sa buhay niya. Umupo siya at dahan-dahan siyang nag-fake cry. Bakit ninyo ako tinanggal sa trabaho? Wala akong kasalanan. Magnanakaw ako. Hindi ako magnanakaw. Parang nag-aaway sila. Pero ang totoo, nagko-coordinate sila. Kilig. Alam ko, Mariel, hindi ka magnanakaw, bulong ni Lorenzo at itinulak niya ang dyaryo sa tabi niya. Si Dr. Raul ang nagbigay ng detalye. Ang Lucena Forte, totoo. At ang mama ko, alam niya. Kinabahan si Mariel. Ang bata, Sir Lorenzo, hindi siya vlog. Nag-iwan siya ng marka sa dingding niya. Isang tatsulok. Nagulat si Lorenzo. Dahan-dahan siyang sumagot. Nakita ko ang financial record. May malaking withdrawal mula sa trust fund ni Santino. Ginagamit ni mama ang bata para sa pera. Alam mo na ang lahat, Mariel. Pero kailangan ko ng physical proof. Paano po? Wala ako sa loob ng mansion, tanong ni Mariel. Ang singsing ko, nasa safe ni Mama. Peke yan, pero may microcamera sa loob. Kunin mo, may key ako na ibibigay sa iyo, bulong ni Lorenzo. Naku po, baka mahuli ako, sabi ni Mariel. Golden moment. Biglang, hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Mariel sa ilalim ng dyaryo, isang malambot na hawak. Parang sinabi niya, huwag kang matakot, handa akong ipagtanggol ka. Huwag kang mag-alala, Mariel. Hindi lang para kay Santino. Para ito sa ating dalawa, sabi ni Lorenzo. Biglang, nakita ni Mariel ang isang babae na may dark glasses, ang stalker, na tumitingin sa kanila. Si Maricel. Lorenzo, nandyan si Maricel. Nakatingin! Bulong ni Mariel. Mabilis na gumawa ng drama si Lorenzo. Biglang tumayo siya. Kung ganyan ka na lang, Mariel, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Umalis ka na! Sigaw ni Lorenzo. Tumayo si Mariel, pipi Mariel, at umalis. Pero ang totoo, hawak na niya ang key sa loob ng palad niya. Isang maliit, silver key. Habang papaalis si Mariel, narinig niya ang boses ni Maricel. Tito Lorenzo, bakit mo naman siya sinisigawan? Hindi na siya worth ng energy mo. Pero bago pa siya makalayo, may nakita si Mariel sa basurahan. Isang napunit na wedding invitation. Ang pangalan, Lorenzo at Maricel. Dangling mystery. Nagplano si Doña Nerissa na maging formal ang relasyon ni na Lorenzo at Maricel. Ang pag-ibig ni Mariel hindi lang bawal, may deadline pa, cliffhanger. Nag-text si Lorenzo kay Mariel. Ngayong gabi, ang mama ko pupunta sa gabi. Ang Villaverde Mansion, parang isang sleeping monster. Tahimik pero delikado. May 2 oras lang si Mariel. Nako, nag-abang si Mariel sa may lumang puno sa labas ng gate. Pumasok siya sa maliit na bintana ng dirty kitchen na alam niya. Masahak. Sa loob, ang dilim, parang kulungan. Sumunod si Mariel sa instruksyon ni Lorenzo. Hanapin ang lumang painting sa sala. Ang puso ni Mariel parang aalis na sa dibdib niya. Sus Mariosep, bawat hakbang parang bomba na sasabog. Sa likod ng painting ng isang madilim na babae, may susi. Ang silver key na binigay ni Lorenzo, sumakto sa susi sa likod ng painting. Ang susi ni Lorenzo pala, ang... Sana magtagumpay ka, Mariel. Bulong niya. Hinawakan ni Mariel ang susi. May nakita siyang 3 pinto sa hallway, library, office, at isang lumang storage room. Alin ang tama? Ay pip. Naalala ni Mariel ang kurot ni Santino. 3 beses sa buhok. Storage room. Naglakas loob si Mariel. Dahan-dahan binuksan niya ang pinto ng storage room. Ang amoy, parang lumang papel at kalawang. Sa loob, may mga luma at madilim na bagay. Pero sa likod ng isang aparador, may isang secret door. Kilos, Mariel. Pumasok siya. Ito pala ang archives ni Doña Nerissa. Sa loob, puno ng papeles. Financial records, stock certificates, at medical records ni Santino. Kinuha ni Mariel ang file ni Santino. Sa loob, may isang handwritten note ni Doña Nerissa. Ang bata ay dapat manatiling bulag. Kapag nakita niya ang liwanag, mawawala ang lahat ng kapangyarihan natin. Ang di matatapos na utang ni Lorenzo sa akin ang magpapabigat sa kanya. Nako!
Hindi lang pera, kapangyarihan ang dahilan. Ginagamit ni Doña Nerissa ang utang na loob ni Lorenzo para manatili silang tanga at nakakulong. Kinuha ni Mariel ang original na reseta ng Lucena Forte na may peking pirma ng doktor. Sapat na ang ebidensya. Habang paalis si Mariel, biglang may naririnig siyang boses. Si Herminia, umiiyak. Nagkunwari si Mariel na nagtatago. Sige na, Doña Nerissa, maawa ka na sa bata. Bakit kailangan mong sirain ang pamilya? Ang bata, hindi kaaway. Ang pera mo, wala nang silbi kung wala ng pamilya. Bulong ni Herminia sa telepono. Golden moment. Biglang lumabas si Mariel. Herminia, sabi ni Mariel, alam ko ang lahat. Nandito ako para tumulong. Nagulat si Herminia. Mariel, ano ang ginagawa mo dito? Ija, delikado. Ang bata gusto niya ang liwanag, pero hindi ko kayang kalabanin ang Donya. Ang tagal ko nang nakakulong sa pag-aalala. Bumagsak ang luha ni Herminia. Ang Lucena Forte, alam ko, pero ang di matatapos na utang ni Lorenzo sa mama niya, iyon ang tanikala. Sa di matatapos na utang na yun, nakakulong din ako. Dahil sa emosyonal na pressure, naglakas loob si Herminia. Sa opisina ni Doña Nerissa, may safe doon. Ang susi, nasa ilalim ng rosaryo niya. Doon niya titinago ang original copy ng will ng lolo ni Santino. Ang major twist, hindi lang tungkol sa gamot, tungkol sa mana. Dangling mystery. Bago pa sila magkausap ng matagal, may narinig silang kaluskos sa labas ng pinto. Cliffhanger. Nagmamadali si Mariel. Niyakap niya si Herminia. Salamat, hindi na ako magtatagal. Sabay takbo si Mariel papunta sa opisina ni Doña Nerissa. Pagdating niya, nakita niya ang rosaryo at sa ilalim ang susi. Pero huli na, biglang bumukas ang pinto. Si Maricel. Saan ka pupunta, Mariel? Hindi mo na kaya kong takasan. Sigaw ni Maricel. Nako, nahuli si Mariel. Ang puso niya parang makina na nag-overhead. Magnanakaw ka, sinungaling. Hindi ka makakalabas dito. Sigaw ni Maricel. Ang boses niya parang sirena sa galit. Pero mabilis si Mariel, parang kidlat. Itinulak niya si Maricel at tumakbo papunta sa opisina ni Doña Nerissa. Blag! Isinara ni Mariel ang pinto at nilak. Buksan mo yan, Mariel, bago pa magalit si Tito Lorenzo. Sigaw ni Maricel at kinakatok niya ang pinto. Pero huli na, hawak ni Mariel ang susi na galing sa rosaryo. Mabilis niyang binuksan ang safe ni Doña Nerissa. Sa loob, ang original copy ng will and testament. Ang totoo, kung hindi bulag si Santino at kung nag-asawa si Lorenzo, mawawalan ng karapatan si Doña Nerissa sa trust fund. Ang lason ng kapangyarihan. Kinuha ni Mariel ang will at ang Lucena Forte na nakatago sa loob. Ang complete evidence sa labas. Nagsimula na ang fiesta ng pagpapanggap. Parang isang karnibal ng kasinungalingan. Andoon si Doña Nerissa, si Lorenzo at maraming bisita. Lumabas si Mariel, parang isang multo sa gitna ng maraming tao. Mariel! Gulat na sigaw ni Doña Nerissa. Anong ginagawa mo dito? Pulisan na yan, magnanakaw! Tama na, Mama! Sigaw ni Lorenzo. Hindi na siya zombie. Ngayon, siya na ang tunay na bida. Nakita niya ang pag-ibig sa mata ni Mariel at ang katotohanan sa mga kamay niya. Tito Lorenzo, tumawag ka na ng pulis. Wala siyang karapatan dito, sabi ni Maricel. Biglang tumahimik ang lahat. Naglakad si Mariel papunta sa gitna ng mga bisita. Hinawakan niya ang singsing na bigay ni Lorenzo, ang may microcamera. Hindi ako magnanakaw, Doña Nerissa, sabi ni Mariel. Ang boses niya, matatag. Ang magnanakaw kayo. Itinaas ni Mariel ang mga ebidensya. Una, ang Lucena Forte. Hindi bulag si Santino, pinabubulag ninyo. Dahil sa gamot na ito, naku, para sa kapangyarihan ninyo. Ikalawa, ang will and testament. Ang totoo, hindi ninyo kailangan ng apo. Ang kailangan ninyo pera. Kung bulag ang bata, mananatili sa inyo ang mana. Nagsimulang umiyak si Doña Nerissa, pero hindi luha ng awa, luha ng galit. Sinungaling, sinungaling ka. Hindi yan totoo. Golden moment. Naglakad si Santino. Hindi na siya bulag. Nag-iiba ang tingin niya. Tumakbo siya at niyakap niya si Mariel. Mama, sigaw ni Santino. Ang unang salita niya sa harap ng lahat. Boom! Parang may bomba na sumabog sa puso ng mga bisita. Lorenzo's redemption. Naglakad si Lorenzo. Tumayo siya sa harap ng mama niya. Tama na, Mama. Hindi ko na kailangan ng utang na loob sa iyo. Hindi ko na kailangan ng tanikala. Ang utang ko sa iyo. Tapos na! Sigaw ni Lorenzo. Hindi ka na ang mama ko. Ang liwanag ko, si Mariel, ang anak ko, si Santino, at ang pamilya ko, wala sa mansyon na ito. Tumayo si Lorenzo at niyakap niya si Mariel at Santino, isang picture ng bagong pamilya, cliffhanger. Nag-collapse si Doña Nerissa, nahimatay. Ang karma ng kontrabida ay dumating. Ngumiti si Lorenzo kay Mariel.
Umalis na tayo, mahal ko. Ngayon na, habang buhay. Naiwan ang Villaverde Mansion na parang ghost house. Ang fiesta ng pagpapanggap naging carnival of shame. Si Doña Nerissa dinala sa ospital dahil sa nervous breakdown. Wala siyang atake sa puso pero ang kanyang ego at karangalan basag na basag. Ang mga bisita, ang mga kumare niya, lahat nag-usap-usapan tungkol sa kasiwalingan niya. Karma is served. Si Maricel tumakas. Ang engagement ring na sinasabi niya, peke lang pala. Nawala na ang pera na inakala niyang makuha niya. Ang future niya nag-collapse. Ang kontrabida ay nawala na sa eksena. Ang pinakaimportante, si Mariel, si Lorenzo at si Santino ay magkasama na. Dinala ni Lorenzo sina Mariel at Santino sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Hindi na sa Iloilo, isang probinsya na tahimik. Masa vibe. Ang bahay gawa sa kawayan at may nipahut sa likod. Simple lang, pero puno ng pag-ibig. Ang unang gabi. Golden moment. Hindi makatulog si Santino. Ngayon, nakakakita na siya. Ang liwanag ng buwan, parang magic sa kanya. Mama, bulong ni Santino. Nako! Ang salitang iyon, parang musikang Tagalog sa tainga ni Mariel. Bakit anak? Ang ganda, sabi ni Santino. Ang ganda ng mukha mo. Napaiyak si Mariel. Hindi luha ng kalungkutan, luha ng kagalakan, ang paghilom. Ang anak niya, Junior, ay nawala. Pero binigyan siya ng isa pang pagkakataon ng tadhana. Ang sakit niya ngayon liwanag na. Pumasok si Lorenzo. Nakita niya ang dalawa. Ang aura ni Lorenzo, nag-iba. Hindi na siya cold. Ang tanikala ng tungkulin niya, wala na. Umupo siya sa tabi nila. Salamat Mariel. Ikaw ang liwanag na hinahanap namin, sabi ni Lorenzo. Hindi ko to ginawa para sa inyo, Sir Lorenzo. Ginawa ko to para sa sarili ko, sabi ni Mariel. Ang lakas niya, bumalik na. Ang mga tinginan nila, parang apoy na hindi na kailangan pang itago. Hindi mo na kailangang tawagin akong Sir Lorenzo. Ako si Lolo, sabi ni Lorenzo. At nagbiro siya. Nagtaawanan sila. Isang simpleng tawanan pero tunay na kaligayahan. Dangling mystery. Nagkaroon ng awkward silence. Nag-aantay si Mariel ng kiss o ng declaration of love. Biglang, dahan-dahan lumapit si Lorenzo. Ang mukha niya, parang magnifying glass sa mukha ni Mariel. Ang puso niya, tumitibok ng mabilis at malakas. Cliffhanger, hinawakan ni Lorenzo ang mukha ni Mariel. Mariel, bulong niya, gusto kong mahalin ka, pero hindi ko to gagawin ngayon. Bakit? Dahil gusto ko kapag wala ng anino ng nakaraan, kapag hindi na tayo pagod at takot, kapag handa na tayo sa totoo. Hinila ni Lorenzo ang sarili niya. Ang gusto ko, isang malaking pangako, hindi lang isang simpleng kiss. Kilig. Nag-antay si Lorenzo. Kailangan niya ng validation. Kailangan niya ng tunay na pag-ibig. Hindi obligasyon. Ilang linggo ang lumipas. Ang buhay ni na Mariel, Lorenzo at Sandino ay parang isang lullaby. Tahimik pero puno ng damdamin. Nagtrabaho si Mariel sa isang karinderya sa bayan. Hindi na niya problema ang utang. Binayaran na ni Lorenzo ang buong utang niya. Hindi niya ito ginawa para bumili ng pag-ibig. Ginawa niya ito para alisin ang tanikala sa buhay ni Mariel. Pero ang bawal na pag-ibig ay naroon pa rin. Hindi sa mga tao, kundi sa takot ni Mariel. Takot siyang magmahal ulit, baka mawawala ulit. Golden moment. Naglalakad si Mariel sa tabing dagat. Nakita niya si Lorenzo at Santino na naglalaro. Ang ngiti ni Lorenzo, totoo na. Ang mata ni Santino, masaya. Nakita ni Mariel na ganap na ang paghilom nila. Biglang lumapit si Lorenzo kay Mariel. Mariel, sabi niya, dahil sa iyo, nabuhay ako ulit. Hindi na ako nakakulong sa nakaraan. Salamat Lorenzo. Ikaw din, dahil sa iyo hindi na ako natatakot. Nag-usap sila tungkol sa anak ni Mariel, si Junior. Ito ang emotional escalator. Hindi ko siya nakilala, Mariel, sabi ni Lorenzo. Pero sa tingin ko, siya ang nagpadala sa akin sa iyo para maging ilaw sa buhay mo. Napaiyak si Mariel. Parang hiningi niya ang pahintulot ni Junior. Wala nang anino, bulong ni Mariel. Handa na ako, Lorenzo. The Kilig Monday. Ang gabi ng pangako gabi na. Ang buwan ay parang perlas sa langit. Ang tunog ng dagat parang musika. Pumasok si Lorenzo sa kwarto ni Mariel. Hindi siya nagdalawang isip. Tiningnan ni Lorenzo si Mariel. Ang mata niya parang apoy na hindi na pwedeng patayin. Mariel, hindi ko ito ginagawa para kalimutan ang nakaraan. Ginagawa ko ito para simulan ng forever. Sabi ni Lorenzo, ang kiss, hindi ito madali. Isang kiss na puno ng longing at pangako. Sensual metaphors, show, don't tell. Ang katawan ni Mariel parang lupa na nauuhaw at nabasa ng ulan, pag-ibig. Ang kamay ni Lorenzo parang agaw na nagpaparamdam ng init. Ang puso ni Mariel parang alon na nag-clash sa puso ni Lorenzo. Ang katawan ni Mariel ay parang sinapian ng liwanag. Ang naramdaman niya, kapayapaan, hindi na utang o takot. Ngayon, pag-ibig na. Ang gusto ni Mariel maging protektado. Ang naramdaman niya, katiyakan at pangako. Nako!
Hindi na sila bawal. Ngayon, sila na ang tunay na pamilya. Dangling mystery. Bago matapos ang gabi, may nakita si Mariel Bariel na isang drawing sa mesa. Galing nga kay Santino, isang puno na may 2 ibon sa taas. Ang ibig sabihin, alam ni Santino ang tungkol sa pag-ibig nila. Cliffhanger. Pagkatapos ng gabi ng pag-ibig, nagising si Mariel. Hawak niya ang kamay ni Lorenzo. May biglang nakapasa sa ring finger ni Mariel. Isang singsing, hindi diamante. Isang gintong singsing na simple at matatag. Ang singsing na yan, Mariel, bulong ni Lorenzo. Hindi ito engagement ring. Ito ang pangako. Ang pangako na walang hanggan. Isang linggo pagkatapos ng gabi ng pangako, nagising si Mariel. Ngayon, ang buhay niya ay hindi na utang o takot. Ngayon, pag-ibig at kaligayahan na. Hawak ni Lorenzo ang kamay ni Mariel. Gusto ko, kasal na. Hindi na tayo makikinig sa kahit sino, sabi ni Lorenzo. Pero, ang pamilya mo, Lorenzo, tanong ni Mariel. Hindi ko sila kalabanin, pero hindi ko na rin kailangan ng approval nila. Ang pamilya ko, ikaw at si Santino. Kaya Mariel, pakakasalan mo ba ako? Kasalan mo ba ako? Ang proposal, hindi sa fancy restaurant, hindi sa yacht, sa harap ng dagat, sa tabi ng Kawayan Hut. Ang tunay na pag-ibig, hindi sa yaman, kundi sa simpleng buhay. Oo, Lorenzo, pakakasalan kita, sabi ni Mariel. Emotional closure. Naglakad si Mariel sa may pintuan. Kailangan niyang magkaroon ng closure kay Doña Nerissa. Pumunta si Mariel sa ospital. Nakita niya si Doña Nerissa. Tahimik. Ngayon, wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang lakas. Doña Nerissa, sabi ni Mariel, hindi ako pumunta dito para maghigante. Pumunta ako para sabihin, wala na akong galit sa inyo. Ang utang mo, Mariel, bulong ni Doña Nerissa. Wala na akong utang, Doña Nerissa. Ang utang ko sa buhay, binayaran ko na. Ang utang na loob na ginamit ninyo, wala na, sabi ni Mariel. Ang lakas niya, matatag. Hindi siya humingi ng tawad, hindi rin siya nagsalita ng masama. Binitawan niya lang ang galit niya. Golden moment. Bago umalis, kinuha ni Mariel ang isang puting rosas na galing sa garden ni Doña Nerissa at inilagay niya sa kamay ng matanda, simbolo ng peace. Ang kasal, simpleng kasal, sila na lang, si Santino at ilang tunay na kaibigan. Ang vows ni Lorenzo, totoo. Pangako, Mariel, ikaw ang liwanag ko. Ikaw ang forever ko. Ang vows ni Mariel mas simple. Pangako, Lorenzo, hindi na ako matatakot. Ikaw at si Santino, ang bahay ko. Pagkatapos ng kasal, tumingin si Santino. Hindi siya bulag sa liwanag ng araw, hindi rin siya bulag sa pag-ibig ng pamilya. Hawak ni Santino ang kamay ni Mariel at Lorenzo. Ang huling pangako, habang naglalakad sila sa tabing dagat, sumikat ang araw, ang liwanag ng pag-asa. Ang liwanag, sabi ni Santino. Ang liwanag, pamilya pala. Final quote, hindi mo kailangang maging 1 taon pagkatapos. Ang Kawayan Hut ni Mariel at Lorenzo, ngayon ay naging isang maliit na kape. Kape liwanag, nagbebenta sila ng native kakanin at Ilonggo coffee. Ang buhay nila, simple pero masagana. Si Santino, isang top student sa klase. Hindi na siya bulag. Hindi na rin siya takot. Ang ngiti niya, parang araw na sumisikat araw-araw. Tinatawag niya si Mariel na mama at si Lorenzo na papa. Ang pamilya buo na. Paghilom at kapayapaan, healing and peace. Isang hapon, nakita ni Lorenzo si Mariel na nakatingin sa dagat. Ang mukha niya, tahimik. May iniisip ka ba, mahal? Tanong ni Lorenzo. Ang nakaraan, Lorenzo, sabi ni Mariel. Pero hindi na siya masakit. 1. Ang pagpapatawad has the character forgiven. Kumuha si Mariel ng isang papel at ballpen. Sumulat siya ng liham kay Doña Nerissa. Mahal kong Doña Nerissa, hindi ko na kailangang magalit sa inyo. Dahil kung hindi ninyo ginawa ang lahat ng ang utang ko sa buhay, ibinigay ko na sa inyo. Ang pagpapatawad ko, hindi ko na ibibigay. Ang ibibigay ko, kalimutan. Hindi ako nagpadala ng liham na ito. Ang ginawa ko, sinunog ko ang liham na ito. Pagpapatawad sa sarili ang kailangan ko, hindi ang pag-amin ng iba. 2. Ang kapayapaan, have they found peace? Nagpapatawad ako, Lorenzo, sabi ni Mariel. Pero hindi ko pinapatawad si Doña Nerissa. Pinapatawad ko ang sarili ko sa pagiging biktima ko, kaya malaya na ako. 3. Ang aral, what lesson is left for the audience? Dinalala ni Lorenzo si Mariel sa may nipahut. Hawak niya ang isang banga na punong-puno ng mga bato. Ito ang buhay natin dati, Mariel. Puno ng bato ng galit, bato ng takot at bato ng utang, sabi ni Lorenzo. Kinuha ni Lorenzo ang mga bato at ibinato niya sa dagat. Splash! Ngayon ang banga walang laman.
Ang banga na yan, Mariel, ngayon puno na ng tubig. Tubig ng pag-ibig, walang hanggan, sabi ni Lorenzo. Ang huling larawan, final image, nakatayo si Mariel, si Lorenzo at si Santino sa tabi ng dagat. Ang kafeliwanag puno ng mga tao. Ang araw, papalubog. Ang pamilya nila, buo at masaya. Ang aral na ibinigay ni Mariel sa mga tagapakinig. Huwag kang matakot sa nakaraan. Ang nakaraan gagamitin mo para maging malakas ang future mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Ang tunay na pag-ibig hindi hinahanap, ginagawa. At dito, sa tabi ng dagat, nagtatapos ang kwento ng pag-ibig at paghahanap sa liwanag ni Mariel, Lorenzo at Santino. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, mga minamahal naming tagapakinig. Kayong lahat ang nagbigay buhay sa bawat kabanata at bawat emosyon na ating sinubaybayan. Bilang inyong kwentong puso, hindi ko maikakailan na naging mabigat ang pagsulat ng kwentong ito, lalo na sa eksenang pagpapahiya kay Mariel, kung saan tinawag siyang salot sa pamilya. Sa bawat salita, ramdam ko ang bigat ng kawalang katarungan. Pero alam kong kailangan nating dumaan sa dilim upang makita ang tunay na halaga ng liwanag. Ang bawat pagtitiis ni Mariel ay naging binhi ng pag-asa. Ang kwento ni Mariel at Lorenzo ay hango sa paniniwala ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang kasunduan, kundi isang paghahanap sa katotohanan at pagpapatawad. Ang utang na loob ay maganda, pero huwag nating hayaang maging tanikala ito sa ating kaligayahan. Ang bawat tao ay may maliit na apoy ng pag-asa sa dibdib. At kahit anong lakas ng bagyo ng buhay, huwag nating hahayaang mamatay ang apoy na iyon. Ang pag-asa ay parang sikat ng araw sa dulo ng isang napakalaking ulap. Ito ay laging nandyan. Pero sa huli, mga kaibigan, may isang tanong na gusto kong iwan sa inyo. Kung ikaw si Mariel, pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Doña Nerissa, kaya mo rin bang palayain ang puso mo mula sa galit at tuluyan siyang kalimutan? Naway maging gabay ito sa inyong buhay. Kung naantig ang puso ninyo ng kwentong ito, pakiiwanan po kami ng inyong komento at like. Sa inyong mga komento namin nababasa ang pag-asa, ang kilig at ang pagmamahal. Pakibahagi na rin ang kwentong ito para magbigay liwanag sa buhay ng iba. Hanggang sa susunod na kwento, ingat po tayong lahat. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.